Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sabihin niya natin, I am blessed forever. Sabihin mo sa katabi mo, you are blessed forever. And we are blessed forever. Tayo pong lahat ay tumayo at pakibukas po ang inyo pong Bible sa Psalms 21, 1 to 7. Psalms 21, 1 to 7. Babasahin po natin. The king shall have joy in your strength, O Lord, and in your salvation how greatly shall he rejoice. You have given him his heart's desire, and have not withheld the request of his lips, Selah. For you meet him with the blessings of goodness. You set a crown of pure gold upon his head. He asked life from you, and you gave it to him, length of days forever and ever. His glory is great in your salvation. Honor and majesty you have placed upon him. For you have made him most blessed forever. You have made him exceedingly glad with your presence. For the king trusts in the Lord, and through the mercy of the Most High, he shall not be moved. Ang Diyos po ang magpapala ng kanyang buhay at salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito na meron pong mga babae, lalaki na uhaw sa iyong salita. At ang dalangin po namin, Panginoon, lahat po ng aming pong mga panalangin, mga hinaing, ay yung katatagpuin sa umaga pong ito. Pagpalain mo ang iyong salita. Hallelujah, gamitin mo lamang po ako at ikaw lamang ang maparangalan at maitaas. At uuwi po kami, Panginoon, ng punong-puno ng katagumpayan. In Jesus' name, this we pray, and everybody say, Amen. Makakaupo na po kayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pakibuksan nga sa Psalms 21, verse 6, sapagkat ito po ang atin pong topic. Sabi po doon, for you have made him most blessed forever. Sabihin nga rin, we are blessed forever. Yan po yung ating pong topic ngayong pong umaga. We are blessed forever. Sino po dito ang gusto na siya po ay blessed? Ano po ba ang kahulugan ng blessed? Sino po ba yung mga tao na pinagpala? Ang sabi po doon, blessed person is a person with many good things going for you. It could be that you are blessed in life, physically, with good health, good looks, or whatever they tend to perceive as a blessing and wish for you as you are. Ang totoo pong blessed ay nararanasan po ang tatlong bagay. Spiritually blessed, physically blessed, and financially blessed. Sabihin mo sa katabi mo, nararanasan mo ba yan? At ang sabi, yun daw po blessed ay nakakaranas ng mga pagpapala na yung mismong pagpapala ang naghahanap. Sino dito yung gusto na yung ang pagpapala ay hahanapin ka? Marami pong tao, minsan pagkalinggo hindi po maka-attend sapagkat hinahanap po niya yung pagpapala. Ang sikreto po, unahin po muna natin ang nagbibigay ng pagpapala at yung pagpapala ang hahabol sa atin. At nananampalataya po ba kayo na ngayong umaga, kayo po ay maraming pagpapala na iuuwi? Amen. Ano pa po ba ang sabi doon? To be blessed means to be favored in a favored condition with God. May pabor. Ang totoo pong blessed na tao ay may favor. Sabihin mo sa katabi mo, ano ba yung favor sa buhay mo? Ano po ba sabi ni Bishop sa ang kahulugan ng favor? Ang favor po ay libre. Sabihin mo sa katabi mo, mahilig ka ba sa libre? Ang blessed na tao ay nakakaranas na palagi siyang nalilibre. Pero syempre po, minsan tayo din naman yung nanglilibre.
sapagkat we are the channel of blessing. Marami tayong pagpapala at magiging daluyan po tayo ng pagpapala. Ano pa po ang sabi dito? To be blessed is to be granted special favor by God with resulting joy and prosperity. Kapag po ang isang tao ay pinagpala, ano po ang nararanasan? Masaya. Di po ba? Pag po tayo blessed, masaya po ba tayo? Siyempre, pagka tayo blessed na blessed, Lord, salamat, biniles mo ko at tayo, ang puso natin ay tuwang-tuwa at punong-puno ng pasasalamat sa ating Panginoon sapagkat tayo ay pinagpala. Sino po dito yung kapag ka po pinagpapala ay palagi nagpapasalamat? Yan po ang gustong-gusto ng Panginoon. Kapag po tayo pinagpapala, tayo ay palaging nagpapasalamat. Hindi po ba pag kami nagbigay sa atin ng kahit na anong bagay, sasabihin natin, Sister, Brother, Pastor, Bishop, marami pong salamat sa binigay mo po sa akin. Hindi po ba yung nagbigay ay tuwang-tuwa din? At pag naranasan niya na siya ay pinasalamatan, iisipin niya, naku, tuwang-tuwa siya, sa susunod, bibigyan ko uli. Sino yung gusto ng ganyan? Yung bang tuloy-tuloy yung pagpapala, tuloy-tuloy yung mga blessing? Parang kukunti lang Sino dito yung gustong na tuloy-tuloy yung pagpapala? Sabi doon, we are blessed forever. Ang ibig pong sabihin, kapag po tayo ay blessed, dahil po tayo nakakilala sa Panginoon, at tayo minahal ng Panginoon, hindi tayo karapat-dapat na mahalin, tayo makasalanan, pero tayo po ay minahal ng Panginoon at pinatawad sa ating pong mga kasalanan. Tayo po mismo sa atin ay magmumula yung pagpapala at dadaloy sa anak, sa apo, at kaapu-apuhan. Ang ating pong favor auditorium, pag yan po ay nayari, yung pong ating pong mga anak, mga apo, sila na po yung magpipreach. Sino po dito yung gusto na yung anak o yung apo ay ginagamit ng Panginoon? Kasi po, we are blessed forever. Yung kaapu-apo, yung generation to generation hanggang 4 na saling lahi ay pagpapalain ng Panginoon. At meron pong sekreto. Yan po yung ating pong pag-uusapan sa umaga pong ito. The secret of being blessed forever. Ano ba yung sekreto na tuloy-tuloy na pagpapala? Ang number 1 po ay we must have faith in God. Ang sabi po ng Panginoon sa Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ano po ang sabi? Now, faith. Kailan po yung faith? Now. Baliktarin niyo po yung now. I-rumble po natin. Own. Diba? Own. Ibig sabihin, nasa atin na. Hindi pa man dumadating, kine-claim mo na nasa iyo na. Diba? Now, own. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sa Kristiyano po, believe first, then you must see. Sa mundo po, to see is to believe. Ang tinitignan po ng ating pong Panginoon, yung puso na talagang umaasa at nananampalataya sa ating pong Panginoon. Magkakaroon po tayo ng tuloy-tuloy na pagpapala kapag po tayo ay umaasa at nananampalataya lamang sa ating Panginoong Jesus. Ano pa po ang sabi doon? 1 John 5:4-5. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. That is our faith. Who is he who overcomes the world, but he who believes that our Jesus is the Son of God? Ang ibig pong sabihin, tayo po ng mga mananampalataya ay ma-overcome natin ang mundo sa pamamagitan ng
pananampalataya. At ang tinitignan lamang po ng ating Panginoon, yung puso na nanalig at nagtitiwala lamang sa ating pong Panginoong Hesus. Ano pa po? 2 Corinthians 5:7. For we live by faith, not by sight. Tayo po ay nabubuhay sa pananampalataya at hindi sa nakikita. Sino po dito yung nananampalataya na siya ay pagpapalain? Nananampalataya po ba kayo na anuman yung kahilingan nyo sa umaga pong ito, ay uuwiin nyo na? Kung kailangan nyo ng pera, kung kailangan nyo ng kagalingan, kung kailangan nyo ng mga pagpapala, nananampalataya ba kayo na pag-uwi nyo, dala-dala nyo na yung pagpapala? Ang tinitignan lamang ng Lord, yung puso na nanalig sa Kanya at nagtitiwala na may magagawa siya sa ating buhay. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Sabi pa po doon sa John 11:40, then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Sabi po ng Panginoon, did not I say to you that if you would believe, you will see the glory of God? Kapag ka nananampalataya, makikita mo ang kaluwalhatian ng Panginoon? Ako po, pagka po merong nagpapapray, tinatanong ko muna po, may pananampalataya ka ba? Kasi ako may pananampalataya. Kapag po yung nagpapapray ay walang pananampalataya, hindi po i-honor ng Panginoon. Kaya bago po ako pag-pray, yung nagpapapray, tinatanong ko muna kung may pananampalataya. Kasi po, yun lang ang tinitignan ng Lord, yung pananampalataya. At purihin po ang Panginoon. Meron po ako na siguro mga 2 weeks o 3 weeks, nandito lamang po siya, ka-attend. Lumapit po siya sa akin at ang sabi niya, Pastora, pwede bang ipag-pray mo ako sapagkat ako po ay merong nararamdaman na hindi maganda sa aking katawan. At siya po ay mayroong pain at hindi po siya makatulog. At tinanong ko po nga siya na, may faith ka ba? Edi, opo daw. Sige, maupo ka dyan. At alam po nyo, nung pinag-pray ko ay meron pong nag-manifest. Siya po ay kinukulam. At purihin ng Panginoon nung oras din yun, umalis yung mangkukulam at siya po ay gumaling. Purihin ng Panginoon. Kapag ikay nananampalataya, nagagaling ka, pagagalingin ka ng Panginoon. Sino po ba dito yung merong may pain or karamdaman sa umaga pong ito? The Lord will heal you. Pagagaling ka ng Panginoon. Ikaw din na nandyan sa iyong bahay, kung meron kang sakit at karamdaman, manampalataya ka sa bawat latay ni Jesus, ikaw ay pinagaling na niya. Amen. Purihin po ang Panginoon. At ano pa po ang sabi? Mark 9:23. If you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Ang lahat po ng imposible sa atin ay gagawin posible ng Lord. Amen. May mga imposible ba kayong daladala sa umaga pong ito? Manampalataya ka at gagawin posible ng Panginoon. Wala pong mahirap sa ating Panginoon. Lahat po ay kayang-kaya niya sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan at gumagalaw sa ating buhay kapag tayo ay nanalangin. Purihin po ang Panginoon. Nung last week po ay nagpatawag po si Bishop na ang sabi ay kailangan niya po niya ng 2.5. At ang sabi niya sa akin, ikaw, Pastora, magbigay ka din ng pledge. Sabi niya, 20,000. Iniisip ko, wala naman akong 20,000. Pero, hinakbangan ko yung aking pananampalataya. Sige, Bishop, magbibigay din po ako ng 20,000. At purihin po ang Panginoon. Sinabi ko lang, umuo lang ako doon sa sinabi niya sapagkat humakbang ako sa aking pananampalataya. Wala akong hawak na pera, pero umuo ako
na ako ay magbibigay. Alam nyo, purihin po ang Panginoon after po matapos yung Holy Spirit retreat namin kasi po nagre-retreat po kami doon. Meron po nag-text sa akin. Sabi niya, Pastora, padadalang kita ng 10,000. Hindi ba nakakagulat? Wala naman akong pera. Pero the Lord commanded the blessing. Ano po ang tinignan ng Lord? Yung faith ko na makapagbibigay lang doon sa church. Humakbang lang po ako ng faith. Kaya nga sabi ko, huwag kang matatakot. Sabihin mo sa katabi mo, fear not. Ano man yung pangangailangan mo, kayang-kaya ni Lord dyan. Huwag kang matatakot. Kasi pagka yung iba na, naku, kailangan ko ng maraming pera, meron akong babayaran. Ang iniisip, yung laki ng problema. Don't look to the bigness of your problem. Look to the bigness of our God sapagkat He is our God very, very big. Hallelujah! Yung kaya natin, yung hindi natin kaya, kaya ni Lord. Sabi nga doon, remember the Lord that He is the one who commands the blessing. Alam naman ng Lord kung ano yung pangangailangan mo eh. Sapagkat nakikita ng Lord yung puso natin. Alam ng Lord kung ano yung pangangailangan mo. At kapag nakita ng Lord yung faith mo sa yung puso, the Lord will command the blessing. Kayang-kayang ipadala ng Panginoon yung kailangan mong pera. Yung kailangan mong pambayad sa tuition fee. Kayang-kaya ng Lord na kung may utang ka, kayang-kaya ni Lord na magpadala ng pera para mabayaran mo. Ang tinitignan ng Panginoon, nananampalataya ka ba sa Kanya? Huwag po tayong, kasi po ang kalaban ng pananampalataya ay doubt. Huwag kang magda-doubt sa kapangyarihan ng Panginoon. Kapag may problema kang dumarating, huwag kang mag-concentrate dun sa problema mo. Mag-concentrate ka sa mga salita ng Panginoon. Kasi yung iba po, kapag may problema, nai-stress, nadi-discourage, napuprostrate. Kasi doon siya nakapokus sa problema. Mag-focus ka sa ating Panginoon. At pag nakita ng Panginoon, yung pananampalataya mo, the Lord will answer your prayer. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Ano pa po? Sabi pa po doon sa Mark 22:23, if you believe, you will receive whatever you ask in prayer. Kapag ikay nanampalataya, anuman ang hiningin mo sa panalangin ay ibibigay niya. Meron po ba kayong hinihiling sa umaga pong ito? Ang sabi po niya, believe whatever you ask in prayer at gagawin niya. Manampalataya ka lang. Amen. Amen. Ano pa po ang sabi? Proverbs 3:5 and 6. Proverbs 3:5 and 6. Ang sabi po doon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Magtiwala daw po tayo sa Panginoon at lahat po ng ating pong mga pangangailangan ay ating mararanasan. Ano po sabi doon? Trust. Ano po ba yung trust? Magtiwala ka sa Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon ay sa Diyos lamang tayo magtitiwala at hindi sa tao. Amen. Kami po ni Bishop ay talagang we live by faith. Magmula po noon hanggang kami ay nagkaasawa, nagkaanak, kami po ay nabuhay sa pananampalataya. At alam niyo po ba, kapag po tayo ay may contentment sa ating buhay, anuman yung dumating, maligaya ka. Masaya ka. Sapagkat meron kang contentment doon sa binibigay ng Panginoon. Hallelujah! Huwag kang maiinggit. Sabi mo sa katabi mo, bawal mainggit.
Alam niyo po ba na ang isang entry point ng kaaway ay inggit? At ang inggit ay part ng mangkukulam. Kapag ikay naiinggit, meron kang, something wrong. Pagka pinagpapala ang iyong ka-sister, ka-brother, kapamilya, magalak ka. Sapagkat ang sasabihin mo, Lord, ako na ang susunod na pagpapalain mo. Yung Diyos niya at Diyos ko ay iisa. Kung siya'y pinagpala, di iko'y pagpapalain din ng Panginoon. Kaya huwag kang maiinggit. Sabihin mo sa katabi mo, entry point ng kaawayan. Huwag kang maiinggit. Bawal mainggit. Ang sabi nga po doon, tayo ay pagpapalain ng Panginoon kapag tayo'y nananampalataya. Yun lamang ang tinitignan ng Panginoon. Nananampalataya ka ba? Umaasa ka ba sa Panginoon? Huwag kang aasa sa tao. Ang tao, pagka nangako, mabibigo ka. Pero ang Panginoon, kapag nangako, kahit minsan, hindi ka bibiguin. Hallelujah! Number 2 po, obey God. Ano po ba yung obey God? Ano po ba yon? Sabi po doon, hearing the word of God and acting on it. It implies aligning our will to God's will, doing what God has asked to do. It is when we completely surrender to His authority and base our decisions and our actions on His word. Ang pagsunod po sa Panginoon, yun do po na tayo nakikinig ng salita ng Panginoon at ito po ay ginagawa natin sa ating pong buhay. Baliwala po ang salita ng Diyos kung yun po ay ating lang pakikinggan at hindi natin ina-apply sa ating buhay. Amen! Kinakailangan po yung mga pangako at salita ng Diyos, yung ating mga pinag-aaralan, ay atin pong isa sa puso, isa sa isip at dapat makita sa ating buhay na ang Diyos natin ay kumikilos sa ating buhay, na siya ay totoo at kumikilos sa ating pong buhay Kristiyano. Baliwala po ang pag-aaral natin kung hindi makikita ang salita ng Diyos sa buhay mo. Kaya ano po yun ang sabi? Hearing and acting the word of God, and that is obeying the Lord. Yung po yung pagsunod sa ating pong Panginoon. Kung nakikinig ka ng salita ng Diyos at hindi mo naman ina-apply sa buhay mo, hanggang ngayon ay ganyan ka pa rin. Nasaan po yung pagsunod? Hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Hindi mo mararanasan yung we are blessed forever. Kasi nga ay hindi ka masunurin. Hindi po ba kapag po ang ating mga anak, iba-iba po ang klase ng ugali ng mga anak. Merong masunurin, merong reklamador, merong mapagmahal, di po ba? Ganyan yung mga anak natin. Kapag reklamo ka ng reklamo, sagot ka pa ng sagot, paano mo mararanasan ang pagpapala ng magulang kung ikaw ay reklamo ng reklamo? Gayun din po tayo sa ating Panginoon. Binigyan ka na ng Panginoon. Nagre-reklamo ka pa, Lord, bakit ganito lang bigay mo sa akin, sa kapatid ko, mas madami? Buti nga, binigyan ka pa ng Lord. Naawa pa. Amen. Kung ano yung binigay ng Lord, in everything, give thanks. Palagi tayo nagpapasalamat. Ano po ba ang resulta ng pagpapasalamat? Hindi po ba pag po tayo nagpapasalamat, there is a miracle of multiplication. Amen. Ako nga po sa buhay ko, kapag po may natatanggap ng mga pagpapala, Lord, salamat po sa nagbigay na ito at pagpalain mo yung nagbigay na ito at alam ko po na ito ay magagamit ko para sa iyong kaluwalhatian. Ano po ba yung motibo natin? To glorify the name of Jesus. Di po ba? Ano man yung bagay na atin pong natatanggap at pagka tayo nagpapasalamat, ang gagawin ng Panginoon, magmumultiply yan. Sino po dito yung mga sumusweldo? Taas kamay.
Kapag po natanggap po ninyo yung inyong mga sweldo, magpasalamat ka. Lord, marami pong salamat sa sweldo na ito. Balutan mo po ito ng makapang dugo and release the anointing of multiplication. Alam niyo po ba na kapag po ginagastos nyo yung pinag-pray nyo na pera, hindi nyo na mamalayan, hindi na uubos? Sino gusto yung ganyan? Yung bang ginagastos mo yung pera pero hindi na uubos? Nagmo-multiply pa. Amen. Gusto niyo bang maranasan na ganyan? We are blessed forever. Hindi yung kasusweldo mo lang, ubos na yung pera. Hindi po dapat ganyan. Kailangan kung ano yung meron tayo, nagmo-multiply. Hallelujah! May anointing of multiplication. Bakit po? Kasi po, masunurin tayo sa Panginoon eh. Ano po sabi doon? Sa Isaiah 1:19? Ano po? Ang sabi po doon, Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Pag po tayo masunurin sa Panginoon, yung the best ang mararanasan mo. Hallelujah! Kagabi nga po kami po na bishop ay umalis. At siya po ay umaten sa isang kasalan at ako po ay naiwan lang sa SM at dinaanan lang po niya. Sabi niya kakain daw kami. Ay marami po akong kasama. At sabi niya, nag-text siya, kakain tayo sa ano yun? Japanese restaurant. Tapos sabi ko, parang mahal yata doon ah. Tapos inisip ko na kagad, sino kaya magbabayad? Si Bishop o ako? Inisip ko na po yon. Tapos dinaanan niya po kami. Siguro po, hindi ko alam po, 8. Ilan ba tayo, brother? Asyam pala kami. Kasama ko po si Brother June. At nandun na po kami sa sa restaurant, the order na po. Nung kinukuha na po yung senior citizen na card, kinuha na po. Kinukwenta ko na po kung magkakinain namin. Kasi sabi ko, baka ako pagbayaran ni Bishop. At nung kinukwenta na po, yung pong sa likod namin, ang sabi niya, ay hindi pastora, ako magbabayad. Hindi nagtitingin ng kami ni Bishop. Siyasenyasan lang po niya sa akin kung ako o yung ang magbabayad. Sabi niya, yun na daw ang magbayad. Sabi ko, sige po, marami pong salamat, kayo po ang nagbayad. At purihin po ang Panginoon kasi ang ibabayad ko, magka-card lang ako. Yung restaurant pala, hindi po tumatanggap ng card. Sabi ko, Lord, ang bait mo. Kasi card lang ang dala ko. Yung mama, may cash. Kaya siya ang nagbayad. Ano po ang ibig ko po sabihin? Sabi doon, if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. Pag po tayo masunurin sa Panginoon, palagi tayo libre. Sino gusto ng libre? Hallelujah! Di yung kinain namin na libre. Talagang GCTD family, mahilig sa libre, no? Purihin ang Panginoon. Pero, minsan, tayo naman din yung maglilibre. Yun yung favor. Diba? Yun yung sinasabi ko na bless. My favor. At marami pong mga experience na minsan nag-grocery po ako doon sa Subic at si Bishop po lagay ng lagay. Ay ako pala ang naglalagay, siya yung nagtatanggal. Napupuno na po yung cart. Nilalagyan ko. Sabi, siya'y tagatulak pero tinatanggal naman pala niya iba. At nung kami po yung magbabayad na doon sa counter, may lumapit po na isang lalaki na ang sabi, Pastora, sabi ng Lord, ako na magbayad niyan. Katabi ko si Bishop. Sabi ko, totoo po, kayo po punong-puno yung cart mga grocery. Sabi, ako na lang magbabayad. Sabi ko, maraming salamat po. Nagiging channel of blessing po kayo sa amin. Binayaran niya po yung lahat. Alam niyo po si Bishop, nagsisisi. Bakit po? Inalis niya ng inalis yung
Yung mga niligay niya, inalis niya. Huwag po nating pangungunahan ang Panginoon. The Lord will command the blessing. Tingnan niyo po, sumusunod lang kami sa kung ano pinasasabi ng Lord. Yung pagpapala ang sumusunod sa amin eh. Hindi naman namin hinahanap yung pagpapala eh. Alam niyo po, ipaparanas ng Panginoon yung lahat na mga the best at masasarap sa tunay na anak ng Diyos. Hallelujah! Sapagkat ikaw ay masunurin sa Kanya. You will experience the blessing forever. Huwag kang papayag na yung blessing ay titigil. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang papayag na hihinto ang pagpapala sa'yo. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Ang sikreto, number 1, pananampalataya. Number 2, obedience. Obedience to the Lord. Amen. Hallelujah. Ano pa po ang sabi? Sabi po doon sa Deuteronomy 28, verse 8. Ano po ang sabi doon? The Lord will I command the blessing on you in your storehouses and in all to which you set your hand, and He will bless you in the land which the Lord your God is giving you. The Lord will command the blessing sa storehouses. Ano po ba yung storehouses nyo? Yun po yung ATM, ito po yung bangko. Hindi po ba ang sarap niyan? May naglalagay sa ATM mo, may naglalagay sa GCash mo. Sister, brother, please send me your GCash number and I will send you. Di ba nakakatuwa yan? Nakaupo ka lang, may nagpapadala. Baka pag uwi nyo, yung GCash nyo may nagpadala. Sabi mo, sino kaya yon? Problema na ng Diyos yung kung sino ang hihipuin niya para maglagay sa GCash mo. Amen. Ano pa po? The Lord will command blessing in your storehouses, sa bahay nyo. Sino dito yung gusto na punong-puno ng pagpapala ang bahay? Yung refrigerator nyo palaging puno. Hindi palaging tubig. Yung bang pagbukas mo, punong-puno ng mga pagkain. Kanina po, ang diniscuss po ni Bishop ay about daily bread. Yung araw-araw na pagkain. Yung atin pong nararanasan na pagpapala. Alam niyo po, ako pagka po naglilinis ng refrigerator, sabi ko, Lord, sa pangalan ni Jesus, maraming pagkain ang darating. At alam niyo po ba, yung mga dumarating na pagkain, luto na. Siguro alam nila hindi ako sanay magluto. Pero ako'y natutuwa kasi kapag po pinagpe-pray ko, nililens ko, refrigerator, maraming pagkain ang darating. At pag sobra-sobra naman yung mga pagkain, hindi ba pinamimigay mo kasi nagiging channel of blessing ka? Minsan nga po may nagbigay sa amin isang sakong sibuyas. Sabi ko, walang corned beef. Puro sibuyas. Pero purihin po ang Panginoon, in everything, give thanks. Lord, sa susunod po, yung magbibigay ng sibuyas, may kasamang corned beef. Ano po ang ibig ko sabihin dito? Sobra-sobra. Sabi mo sa katabi mo na nanggigigil, mararanasan mo ang sobra-sobrang pagpapala sa iyong buhay kapag ikaw ay masunurin sa Panginoon. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Ano pa po? Deuteronomy 28:12, the Lord will open to you His good treasure, the heavens, to give the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. Ano po sabi to? The Lord will open to you the good treasure. Ano po ba? The heavens. Ano po bang sabi doon? The Lord will open to you His good treasure.
Yung mga pagpapala sa kalangitan ay bubuksan ng Panginoon para ibigay sa iyo, sa iyong pamilya, sa iyong anak, sa iyong apo. The heavens to give you the rain. Ano po ba yung rain? Ano po ba yung ulan? Umuulan ng pagpapala. Sino po yung gusto na ganyan maranasan? Na uulan ng pagpapala, hindi lamang hamog. Kasi pag hamog, konti lang. Kailangan yung malakas na pagpapala. Alam, ako natatawa eh. Pag po doon ako ay nandun po sa garden, nagwawalis. Marami pong laglag na mga dahon. Alam niyo po, ako po'y nananalangin, Lord, sa aking pong pagwawalis, at ito pong mga dahon na ito, ano kaya kung gawin mong mga pera to? Pinapanalangin kong ganon. Kasi para po akong bata na nanalangin. At nakikita ko po ang dami-daming dahon. Lord, alam ko po isang araw darating. Maraming pagpapala sa JCTD family. Alam niyo po, araw-araw pinagpe-pray po namin ni Bishop na kayo ay pagpalain. Hindi lamang po kami ang pagpapalain, kayo din po. Yung Diyos namin ay Diyos din nyo. Kung kami pinagpapala, pagpapalain din kayo. Dadaloy ang mga pagpapala sa ating buhay para tayo'y maging channel of blessing sa mahal mo sa buhay, sa mga nangangailangan, o kung sino man yung gustong ipaalala sa iyo ng Panginoon, magiging channel of blessing ka. Amen. At sabi po doon, the Lord will open to you His good treasure, the heavens, bubuksan ng Panginoon ang langit. Ang mga pintuan ng langit. Ako nga po'y tuwan-tuwa kay Bishop napakataas po ng pananampalataya niya meron lang siyang sinasabi sa akin na, alam mo, ganito, ganyan. Minsan, isang araw, nandoon na. Sabi ko, bakit ganyan kabilis yung blessing? Hindi mo ba ikaalang, may pipeline ang Lord sa bulsa ko. Pipeline? Sabi ko, gusto ko din yan. Ano ba yung sikreto? May code number. Na siya lang daw nakakaalam. Sabi ko, hindi ba pwede ituro mo din sa akin yung code number? Sabi ko ganon. Purihin po ang Panginoon. Nakakatuwa po sapagkat ang sabi doon, pangako ng Panginoon, bubuksan niya ang langit. Sino gusto dito na bukas ang langit sa kanyang buhay? Siyempre gusto po natin yan, bukas. Kapag po sarado ang langit, wala kang matatanggap. Amen. Yung bang nakanganga ka lang. Gusto mo pa lagi may mga dumadating na blessing. Hindi ka sanay sumapo. Dapat sanay po tayong sumapo. Amen. Dapat, pag merong mga pagpapala, sasapuhin mo. Minsan, alam niyo po ba na ang Word of God ay makapangyarihan? Kapag po merong sinasabi na Word of God, yung ating po mga tagpagsalita, angkin po ako ng akin. Akin yun. Akin yung word of God na yun. Kasi po, pangako ng Lord yun eh. Binitawan ng man of God na may power. Kaya aangkinin mo lang yun. At mapapa sa iyo ang mga pagpapala. Amen. Hallelujah. Sabi po doon sa Acts 5:59, Acts 5:59. But Peter and apostles answered, we must obey God rather than men. Ang ano po ang sabi doon? Kinakailangan po ay susundin natin ang Panginoon at hindi ang tao. Amen. Hallelujah. Alam niyo po ba na dapat sa Diyos tayo aasa, hindi sa tao. Di ba minsan may problema. Naku, saan na naman kaya ako lalapit? Huwag niyo pong isipin kung sino yung taong lalapitan. Ang una po'y manalangin at hihingi po sa Panginoon. Hindi po tayo sa tao umaasa. Sa Diyos po tayo aasa. Sabi mo sa katabi mo, sa Diyos ka aasa, huwag sa tao.
Amen. Hallelujah. Ano pa po? Kanina po ay faith. Number 2 po ano? Ang number 3 po ay confess and declare the promises of God in your life. Ano po ang sabi ng Panginoon? Sa 3 John 2, sabi po doon sa 3 John 2, beloved, ang iba po ay I wish, sabi po doon, beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prosper. Yan po yung salita ng Diyos na ang sabi po niya, I wish, I pray, na tayo po ay pagpapalain sa lahat ng bagay, spiritually blessed, physically blessed, and financially blessed. Yan po yung gusto ng Panginoon na mararanasan natin. Eh mahirap po kasi na marami kang pera, spiritually blessed ka, may sakit ka naman. Di po ba hindi maganda yon? Mahirap yung may sakit. O kaya naman, wala kang sakit, spiritually blessed, wala ka naman pera. Mahirap din po yun. Paano ka makakalabas kung wala kang pera? At meron naman po na meron kang malusog na pangatawan, may pera ka, hindi ka naman umaaten. Wala ka namang connection kay Lord. Kaya ang gusto ng Panginoon, yung 3 bagay na yon nasa atin, yung 3 John 2. Dapat po ay aangkinin natin ang salita ng Diyos. Lord, yung 3 John 2 na yon, gusto ko maranasan sa aking buhay. Amen. Ano pa po ang dapat po natin na i-declare ng mga salita ng Diyos? Sa Jeremiah 30 verse 17, ano po ang sabi doon? Kung may mga sakit at karamdaman, for I will restore health to you and heal you of your wounds, says the Lord, because they called you an outcast, saying, this is Zion, no one seeks her. Jeremiah 30:17, for I will restore health to you and heal you of your wounds, says the Lord. Ang sabi po ng Panginoon, kung tayo po'y merong karamdaman, aangkinin natin ang salita ng Diyos at tayo'y pagagalingin ng Panginoon. The Lord will restore our health. Hindi ka mananatiling may sakit at karamdaman. Ang sakit at karamdaman ay squatter sa ating katawan. Kaya we have to, ano pa gagawin natin? Palalayasin natin ang sakit, karamdaman sa ating pong mga katawan. And the Lord will restore our health. Amen. Hallelujah. Alam po nyo, pag po merong sinasabi sa mga radyo na may dadating na mga sakit at karamdaman, kami po ni Bishop, hindi pa man dumarating, pinalalayas na namin. No entry ka sa JCTD family. Lahat ng espiritu ng sakit at karamdaman, infirmities, we come against you to come out in the name of Jesus. Ang mga sipon, ubo, wala kang karapatan, no transference. In Jesus' name. Amen. Ano po yan po yung mga pangako ng Panginoon. Sino po ba dito yung meron pinapanghawakan na pangako ng Panginoon? Kinakailangan po, meron po tayong mga salita ng Diyos na pinanghahawakan. Sabi po doon sa Psalms 107 verse 20, He sent His word and healed them and delivered them from their destruction. Pinapadala ng Panginoon ang kanyang salita at tayo ay kanyang pagagalingin at palalayain. Hallelujah. Anong oras na po ba? Anong oras na po? 12:30. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Ano po? What are the secret that we must have? That we are blessed forever. Ano po yan? We must have faith, obedience, and declare the promises of God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Sa oras po na ito ay alam ko po na kayo po ay may mga pangangailangan sa ating pong Diyos, at nananampalataya po ba kayo na kayang-kayang sagutin ng Panginoon yung inyo pong mga pangangailangan? Awitin nga natin yung In Christ Alone. Diyos lamang po tayo magtitiwala. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, ang kanta po ito ay gawin nating panalangin. Sa Diyos lamang po tayo aasa para maranasan po natin ang tuloy-tuloy na pagpapala. Sa umaga po ito, anuman po ang inyong kahilingan sa ating pong Panginoon, makikinig po ang ating Lord sa inyong pong mga panalangin. Ang sabi po ng Lord, we are blessed forever. Ang gusto po ng ating pong Panginoon sa ating buhay, na tayo po ay pinagpala. Pinagpala, spiritually blessed, physically blessed, and financially blessed. Alam ng Lord kung ano yung pangangailangan mo. Hallelujah. At ang gusto lamang ng Panginoon, makita sa ating pong buhay ang ating pong pananampalataya, ang pagsunod sa Kanya, hallelujah, at ang pagtitiwala sa Kanyang mga salita. Sige po. The presence of the Lord is in this place. Hallelujah. Find my glory in the power of the Oh, thank you, Father God. Ngayon pa lamang, Lord, nagpapasalamat na po kami, Panginoon, sa lahat ng pagpapalan na pinagkakaloob mo po sa buhay ng iyong mga anak in the name of Jesus. Lord, ikaw pang may sabi, remember the Lord that you are the one who commands the blessing. Lord, buksan mo ang langit sa buhay ng bawat isa in the name of Jesus. At Lord, in the name of Jesus, doon po sa may mga karamdaman, sa pangalan ni Jesus, idantay mo ang iyong makapangyarihang kamay in the name of Jesus. And Lord, release complete healing in their body in the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah. Gayun din, Panginoon, bless the work of their hands, lahat ng lalapag sa kanilang mga kamay. Release the anointing of multiplication, increase and fruitfulness in their hands, in the name of Jesus. Lord, hallelujah. Gawin mo po sila, Panginoon, the channel of blessing. Sila, Lord, ay pagpapalain mo, maging ang kanilang mga pamilya, hanggang ika-4 na generation in the name of Jesus, ay mararanasan nila ang mga pagpapala in the name of Jesus, because we are blessed forever. Nananampalataya po kami, Panginoon, hallelujah, ng iyong salita sa umaga pong ito, hallelujah, ay mararanasan namin sa aming mga buhay, sapagkat kami ay nagtitiwala, hallelujah, na ikaw ay buhay sa amin in the name of Jesus, at tumutugon at ikaw ang aming pong pag-asa. Maraming pong salamat in the name of Jesus sa mga kagalingan, sa promotion, sa lahat
come out and we let loose the anointing of the Holy Spirit in the name of Jesus. Lord, marami pong salamat for all the answered prayers. Nananampalataya po kami, Panginoon, na sa umaga pong ito ay kumilos ka sa aming mga buhay. To God be the glory, all the honor and praise. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. My source of strength, my source of hope, in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Hallelujah! Sabihin mo sa katek mo, uuwi ka ng punong-puno ng pagpapala. Awitin natin ang I am blessed, we are blessed, and you are blessed. I am blessed, I am blessed, every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning, till I lay my head to rest, I am blessed, I am You blessed. are blessed. You are blessed. You are blessed. You are blessed every day of your life. You are blessed when you wake up in the morning till you lay your head to rest. You are blessed. You are blessed. We are blessed. We are blessed. We are blessed every day of our lives. We are blessed when we wake up in the morning till we lay our head to rest. We are blessed. We are blessed. I am blessed. I am blessed. You are blessed. You are blessed. Thank you, Jesus. Hallelujah. Alam niyo po, tuwing umaga ay kinukonfess ko sa aking buhay that I am blessed forever. Kasi po, there is power in confession and declaration. Sinasabi ko po sa aking sarili, I am blessed forever. I am the carrier of God's presence. This body is the temple of the Holy Spirit. And I am redeemed from the curse of the law. Yung po yung mga salita ng Diyos na kinakailangan po na aangkinin natin sa ating buhay. And but my God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Yung pong mga pumapasok, nagtatrabaho, palagi niyo pong i-confess, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Ang kalusugan, kalakasan, protection, yung pong mga pangako ng Panginoon ay atin pong aangkinin. Awitin po natin yung To God be the glory. Sa Diyos po natin ibabalik. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has
babalutan mo po kami ng iyong makapangyarihang dugo. Sa aming pong pag-uwi ay ingatan mo po ang bawat isa at sa buong isang linggo na darating, Panginoon, hallelujah, ay ingatan mo mga nagtatrabaho, hallelujah, pumapasok sa eskwela, in the name of Jesus, mga nanay, tatay, release your protection in the name of Jesus. At Lord, ibalik mo kami dito sa linggo ng punong-puno ng pagpapala at mararanasan namin ang lahat ng pagpapala sapagkat we are blessed forever. Ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ay maranasan namin. Sa pangalan ni